Madalas mo na bang naririnig ang kasabihang maraming namamatay sa maling akala? Dahil sa isang maling desisyon o akusasyon, kaya napapahamak ang isang tao na kahit kailan ay hindi na niya mabubura sa kanyang alaala. Magandang araw sa iyo, Sir Caspar, at sa mga tagapakinig ng inyong channel. Ako po si Cesar, at nais ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan naming magkapatid sa isang malibog na aswang na kamuntikan ang pumatay sa amin. Hindi ko makakalimutan ang panahon na iniwan kami ng nanay namin. Malakas pang sari-sari store namin noon at maraming bumibili sa amin. Kahit malalayo ang mga bahay nila sa amin. Kaso bumagsak ang tindahan namin na madiscover na kinuna ng nanay namin ng malaking halaga ng pera. Ang solong tindahan namin. Kinumpronta siya ng tatay ko at napag-alaman niya na nauubos sa lalaki ang benta ng tindahan namin. Kaya isinara ito ng tatay ko at hindi na ipanagpatuloy ang pagtitinda. Taong 1983, nilayasan kaming mag-anak ng nanay ko. Nasa 9 na taong gulang na ako noon at nag-aalaga ako sa aking sanggol ng kapatid. Nagmamakaawa ang tatay ko na huwag nang umalis ang nanay ko. Subalit nagmatigas siya at walang lingon-lingon na umalis sa bahay namin. Bit-bit ang malaking bag. Sumama siya sa kanyang kalaguyong si Henry, na may 2 taon ang kabataan sa kanya. Paliwanag ng nanay ko ay hindi siya masaya sa buhay na ibinibigay ng tatay ko at hindi niya mabili ang mga pangangailangan nila. Isa lamang hamak na magbubukid ang tatay ko at payak ang pamumuhay namin. Tumatak sa isip ko na masamang ina ang nanay ko. Makasarili siya at mukhang pera. Hindi siya nakontento sa pagmamahal sa kanya ng tatay ko at hindi man lang inisip ang kapakanan naming magkakapatid. Nagbinata na ako at kahit kailan ay wala na akong nabalitaan tungkol sa kanya. Hindi man lang niya kami binalikan o binisita man lang. Pero sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin, ay nananatiling matatag ang tatay namin at pinilit kaming itaguyod. Kahit kakarampot lamang ang kinikita niya sa bukid. Nasa sekundarya na kami noon ng bunso kong kapatid na si Marina. At nakikitaan ko na siya ng kalandian. Pinagchichismisan pa siya ng iba naming kaklase na kung ano ang puno ay siya ang bunga. Kaya madalas ay napapaaway ako sa eskwelahan. Hindi ko matatanggap na ang kapatid ko ang magmamana ng kinususuklaman kong kalandian ng aking ina. Hanggang sa isang araw, nagawi kami sa bahaging dulo ng baryo namin dahil inutusan kaming magdala ng bini ng tatay namin sa kaibigan niya. Naririnig ko sa ilan naming nakakasalubong na mga kababaihan na di umano ay may natagpo ang bangkay ng dalaga sa may tabing ilog na wakwak ang tiyan. At ang nakakapangilabot pa ay wasak ang puwet nito at mukhang ginahasa. Medyo hindi ko masigurado noon kung ano ang paniniwalaan ko. Pero may nakasalubong pa kaming isa pang ali na nakausap namin. Nabanggit niya na hindi iyon ang unang beses na may nangyaring ganong krimen. Noong nakaraang mga araw ay may natagpo ang mga 3 bangkay ng dalaga sa may ampalaya kung saan nakita na wala na itong mga puso at tatay. Katulad ng pangyayari sa may tabing ilog kung saan mga wasak din ang kanilang mga puwerta. Pinapiniwalaan ng ali na hindi lamang gutom sa lamang loob ang aswang na pumapatay sa mga tao, kung hindi malibog pa ito at mapang-abuso.
Tinitigan niya mula ulo hanggang paa si Marina at pinuri niyang ito'y maganda. Ngunit binalaan na mag-iingat dahil dalaga siya at baka isa siya sa punterihan ng aswang. Matapos siyang magsalita ay nagpaalam na siya sa amin at sumulong sa paglalakad. Hindi naman naniniwala si Marina dahil hindi pa niya nakikita ng personal ang aswang. Kaya ipinagpalagay na lamang niyang taong nalulong sa ipinagbabawal na gamot ang may kagagawa noon. Nang makarating kami sa bahay ng kaibigan ng tatay namin at maibigay na ang binhi, nagmadali na kaming umalis dahil ayaw naman abutan ng gabi doon. Bumalik kami sa bahay bago lumubog ang araw. Inabutan naming nag-uusap sina Lolo Martin at ang tatay namin. Nalaman namin na bibiyahin na pala sa kinabukasan si Lolo Martin upang bumalik sa Romblon. At bibisitahin na niya ang palayan, gayon din si Lola Marcelina. 2 buwan siyang mananatili sa lugar na iyon. Kaya naman pinayuhan niya kaming magkapatid na mag-ingat at palaging sumunod sa utos ng aming ama. Iniisip ko na doon na nagtatapos ang kanyang mga tagubilin. Pero bigla niya akong kinausap ng sarilinan. Nag-usap kami ng masinsinan sa may bakuran ng aming bahay at pasimpleng may ibinigay sa aking kwintas na may kakaibang bato. Namanga ako sa bato nito at ipinaliwanag sa akin ni Lolo Martin na batong umo ang ganong uri ng mutya na minana pa niya sa aming mga ninuno. Matagal na niya iyong ibinibigay sa tatay ko. Kaso ayaw nito at masyadong nerbiyoso. Kaya naman mas nararapat niyang ibigay sa akin ang batong umo dahil buo at matapang ang kalooban ko. Ayon kay Lolo Martin, ang batong umo daw ay tinatawag na puting liklay, umutya ng kuweba. Ang bertod na iyon ay may taglay na kabal o kunat. Ginagamit ng mga albularyo pangontra sa kulam, barang tigalbo, at iba pang buwelta ng masasamang loob at masasamang espiritu. Kaya nitong higupin ang kapangyarihan ng mga aswang upang hindi ito makapagpalit ng anyo. Inilagay niya sa palad ko ang kwintas at marahang bumulong sa akin. Nabanggit niya na kailangan kong bantayan si Marina dahil nasasalamin sa kanya ni Lolo Martin ang aking ina at hindi magtatagal ay susunod ito sa yapak nito. Masama ang kutob niya sa napapabalitang aswang sa aming lugar. Kaya posibleng umaakit ito ng mga kadalagahan bago gahasain at patayin. Nagimbal ako sa mga sinabi ni Lolo Martin. Kahit pala siya ay naniniwala na aswang ang pumapatay sa mga kadalagahan sa bayan namin. Kaya nanalig ako sa kanya dahil kahit kailan ay hindi nagkakamali ang mga kutob niya. Nangamba ako sa posibleng mangyari sa kapatid ko. Kaya naman tumalima ako sa kanya at nagpasalamat bago ko siya niyakap ng mahigpit. Nagpaalam na siya sa tatay ko at kapatid ko bago umuwi sa kanyang kubo. Isinuot ko ang batong umo at itinago ang mutya sa dibdib ko bago ako pumasok sa loob ng bahay. Lumipas sa mga araw, nakakarinig na naman ako ng mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay at kaklase namin ukol sa manliligaw ni Marina. Madalas din siyang lumalabas sa aming bahay pagkatapos ng klase at nagpapaalam na pupunta sa bahay ni Alicia na kamag-aral namin. Kaso isang araw ay hindi siya nakawala sa akin. Palihim ko siyang sinundan at natagpuan ko siyang nakipagtagpo sa isang binata malapit sa may dalampasigan. May kakisigan ang lalaki, matipuno ang katawan at gwapo. Mukhang ilang taon lamang ang agwat niya kay Marina. Hindi ko siya kinausap, bagkus ay hinintay ko siyang makauwi
at doon ko siya kinausap ng masinsinan. Hindi pa umuwi noon ang tatay at pagkadating ni Marina ay kinastigo ko siya. Sinabi ko sa kanya na matagal na pala niya kaming niloloko ng tatay namin at nabanggit ko na nakita ko siya na lihim na nakikipagkita sa isang lalaki sa may dalampasigan. Hindi siya umamin, pilit na nagsisinungaling, pero sa huli ay umamin din siya. At kung ano-anong panunumbat ang sinabi ko sa kanya, kaya napilitan na siyang umamin sa akin. Nakilala niya si Victor sa tindahan ni Aling Maming. May ilang kilometro ang layo buhat sa aming bahay. May binibili itong panali sa tendera at hustong nakasabay niya sa pagbili. Nakausap niya at nakapalagay ang loob ang binata. Nagpakilala ito sa kanya at nalaman niya na nakatira ito sa may kakahuyan at isa itong mangangahoy. Mabilis na nahulog ang loob niya dito, lalo na sa pagpoporsige nito na manligaw sa kanya. Hindi nagtagal at sinagot na niya ito dahil inisip niya na wagas ang pag-ibig nito sa kanya at talagang inaalagaan at pinapahalagan nito ang pagmamahal sa kanya. Kahit patagaw sila kung magkita dahil sa takot si Marina na mahuli at malaman ng tatay namin ang kanilang relasyon. Sumugal si Marina kahit alam niyang mapanganib at mahihirapan siya alang-alang sa kanilang pag-iibigan. Kaso nagmakaawa siya sa akin na wag ko nang babanggitin pa sa tatay namin ang tungkol kay Victor dahil siguradong mapapagalitan siya. Mahigpit na bilin ng tatay namin na wag muna kaming makikipagrelasyon hanggat wala pa kami sa tamang edad at sikapin naming magtapos sa pag-aaral. Gusto ko sanang ihampas sa semento ang ulo ng kapatid ko upang magising siya sa katotohanan at tumigil na sa kalokohang pinagagawa niya. Nagpapakainutil siya sa inakala niyang pag-ibig sa lalaking kahit noon lamang niya nakilala, pero kaagad na pinagkatiwalaan ng husto. Mukhang gusto ko ng paniwala ng sinabi ng lolo ko at dagdag pa na hindi nag-iisip si Marina dahil nagpakagaga siya sa pag-ibig. Sa kabila ng lahat, ay pinairal ko pa rin ang pagiging kapatid ko sa kanya. Ayoko rin naman siyang makitang pagalitan at mapagbuhatan ng kamay ng tatay ko. Sumang-ayon ako sa pakiusap niya, pero sa isang kondisyon. Kailangan niyang maipakilala sa akin ang lalaking iyon at malaman ko ang mga bagay-bagay ukol sa kanya. Sa puntong iyon ay pumayag si Marina, pero ramdam ko na mabigat ang loob niya. Kinabukasan, pagkatapos ng klase ay nagtungo kami sa may kakahuyan at dumaan at doon lumabas si Victor. Malambing siya at mukhang mabait. Subalit nang magkalapit kami at magkakilala ay panay ang tingin niya sa dibdib ko. Pagkaramdam ko ay nakikita niya ang batong umo. Nagtaka pa ako at parang sumama ang pagkaramdam niya. Maaga siyang nagpaalam kay Marina na kung maaari ay magkita na lang sila sa kasunod na araw dahil biglang sumakit ang kanyang ulo. Marahil ay gawa sa sobrang pagod sa pangangahoy. Magalang din siyang nagpaalam sa akin bago pa siya umalis. Hindi ako komportable na nakilala ko siya at nakakasiguro ako na aswang si Victor dahil bigla na lamang sumama ang pagkaramdam niya noong lumapit siya sa akin. Posible ang batang umo ang dahilan niyan at maaaring hindi niya nakayanan ang kapangyarihan nito. Sa mga sumunod na araw ay madalas na ginagabi sa pag-uwi si Marina at napapagalitan na din siya ng tatay ko. May napabalita na namang napatay na dalaga sa gawing dulo ng baryo na mukhang inabuso at inalisan ng lamang loob ang katawan. Lalo akong nangamba sa kaligtasan ng kapatid ko.
Kaya noong sumunod na hapon ay pinigilan ko na siyang lumabas ng bahay. Nag-abot-abot kaming mag-aama sa may sala at hindi na nakayanan ng konsyensya ko na isiwalat ang lihim na nobyo ng kapatid ko na naging daan upang parehas kaming mapagalitan ng tatay ko at mapagbuhatan ng kamay si Marina. Sa sobrang tampo at galit ay bigla siyang kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Binalak namin siyang sundan at alam ko kung saan siya pupunta. Sa may kakahuyan kung saan matatagpuan si Victor. Mabuti na lang at may dalang sulo at bulo ang tatay ko. Madali naming nakita ang daan. Nagmamadali kaming makarating sa may kakahuyan at biglang uminit ang batong umo sa dibdib ko. Naisip ko na baka may masamang mangyayari kung kaya't lalo naming binilisan ng tatay ko ang pagtakbo. Hindi na namin ininda kung gaano kasukal ang kakahuyan. Basta ang mahalaga ay matagpuan namin si Marina. Hindi pa man lang natatagalan ay may naulinigan kaming sumisigaw na babae sa di kalayuan. Pamilyar ang boses at nakakatiyak ako na kapatid ko iyon. Hinanap namin ang direksyon na pinagmumula ng tinig at palakas iyon ng palakas na para bang pinapunit ang mga sigaw. Lumapit kami sa isang kasukalan kung saan maraming nakaharang na baging. Hinawi namin ang daan at tumambad sa harapan namin si Marina na nakahiga sa lupa habang may nakaibabaw sa kanyang mabalahibo at nanlilimahid na aswang na nanlilisik ang mga mata. Pilit niyang pinagpupunit ang damit ni Marina habang sumisigaw ito at pumapalag sa aswang. Sinisigawan ko ang aswang at pagkalingon niya sa amin ay mabilis siyang bumungis-ngis at tumayo. Inilabas ng tatay ko ang itak at inatake ang aswang. Natamaan at nahiwa niya ito sa balikat, pero daplis lamang iyon. Nahawakan siya nito sa liig at inihagi sa may punong kahoy. Kumaripas ako ng takbo at ibinangon ko si Marina. Dinala ko siya sa ligtas na lugar at pinayuhang manatili doon hanggat hindi pa namin napapatay ang aswang. Nangangatalang labi niya na sumunod sa akin. Hinarap ko ang aswang at hinamon siya upang tigilan na niya ang tatay ko na bugbog sarado na. Mabilis akong kumilos at nasikmurahan ko ang aswang. Ginantihan niya ako ng kalmot subalit laking gulat ko na biglang naghilom ang sugat ko mula sa mukha ko. At ang matindi pa nito ay nang bigla niya akong atakihin at suntukin sa mukha. Napangiwi ako, subalit hindi ako lubang nasaktan sa buwelo. Inilabas ko ang batong umo at biglang umangil ang aswang. Parang nasasaktan ito habang nakikita ang berdod. Umatras siya ng matras sa akin at hindi ko inaasahang kakaripas ito ng takbo. Pero nahagip siya ng bolo ng tatay ko at nahiwaan siya sa tagiliran. Subalit nakalundag ang aswang sa madilim na kakahuyan at hindi na namin nahabol pa. Binalikan namin sa Marina at walang tigil ang kanyang pag-iyak. Nagpakawala ako ng mahabang buntong hininga bago ko inalo at pinatigil sa pag-iyak ang kapatid ko. Nagmistula siyang batang inagawan ng kende. At matapos mauto ay bigla na lamang matutulala at titigil sa pag-iyak. Umuwi kami sa aming bahay at isinalaysay sa amin ni Marina ang nangyari. Habang naghuhugas ang aming ama at nilalagyan ng gamot ang kanyang mga sugat. Samantalang pinunasan ko si Marina at pinagpalit ng damit habang nagsasalaysay siya sa amin. Nung lumayas daw siya sa bahay, ay dumiretso siya sa may kakahuyan at hinanap si Victor upang makipagkita dito.
Wala na siyang ibang mahingan ng tulong at alam niya na ito lamang ang nakakaintindi sa kanya sa mga pagkakataon na iyon. Kaya nang magkaharap sila ay pinakalma siya nito. Niyakap siya at binulungan ng mga salita ukol sa pag-ibig. Pagkatapos ay hinalik-halikan siya hanggang sa maihiga siya nito sa lupa. Kaso nang kumisap siya ng mata, ay nagulat siya nang bigla na lamang nagbago ang anyo nito bilang aswang. At sa pilitan siya nitong hinuhubaran. Tinatanong namin siya kung ginahasa siya at nawasak nito ang pagkababae niya. Umiling-iling siya, kaya nakahinga kami ng maluwag. Akala talaga namin ay nabengbang na ito. Kawawa naman. Ganoon na lang ang pagsisisi ni Marina dahil hinayaan niyang mahulog ang loob niya kay Victor. Inakala niyang isa itong matinong lalaki, maginoo, at may pangarap sa buhay. Subalit, nagkamali siya. Totoo nga na nasa huli ang pagsisisi at wala nang puwang kung ipilit pa na sisihin ni Marina ang kanyang sarili sa ginawa sa kanya ni Victor. Hindi na muna siya pumasok sa paaralan ng 2 araw at binantayan ko siya para tuluyan siyang lumakas at bumalik ang dati niyang sigla. Medyo na-trauma kasi ito at walang ganang kumain. Makaraan lamang ang ilang araw nang makabalik kami sa paaralan, ay nagbago ang mga tsismosa naming mga kaklase. Nakisimpatya sila sa nangyari sa kapatid ko na lubos ko namang ikinatuwa. Unti-unti bumalik ang dating saya at sigla ni Marina at bahagya na din niyang nalalampasan ang inabot niyang trauma sa aswang. Subalit lumipas lamang ang 2 linggo ay binulabog na naman kami ng masamang balita. Nagtungo sa bahay namin ang aking tiyo at tiya na humahagulhol at humihingi ng tulong. Nawawala ang kapinsan ko na si Maricar at maghapon na siyang hindi umuwi. Napansin ko na pumasok sa paaralan si Maricar pero ang sabi ng nanay niya ay umuwi pa ito ng tanghali para mananghalian. Subalit nang dumako ang hapon ay hindi ito umuwi. Ipinagtanong-tanong na din nila sa mga kaibigan at kaklase nito. Subalit walang makapagturo kung saan ito pumunta. Kinutuban kami ng tatay ko na posibleng may dumagit ditong aswang. Kaya naman lumabas kami ng bahay at laging gulat namin na sumama sa amin si Marina. Dahil gusto niyang malaman kung may kinalaman si Victor ukol dito. At gusto rin niyang makitang patayin ito upang matahimik na ang isip niya at may pagiganti ang mga babaeng inabuso nito. Gamit ang sulo, binaybay namin ang daan. Hinanap namin sa gawing kakahuyan, subalit wala kaming nakitang bakas ng aking kapinsan. Dumakaw kami sa may tabing ilog. Bahaging tabing dagat ngunit wala din kaming natagpuan. Naisipan naming magtungo sa may bukid patungo sa gulod upang may pagtanong sa mga kumpare ng tatay ko kung nagagawi doon ang kanyang pamangkin. Hindi pa rin namin lubos maisip na doon siya posibleng pupunta dahil napakalayo ng bukid at isa pa ay ano naman ang gagawin niya sa lugar na iyon. Hindi naman siya magsasaka. Ayaw pa sana naming sumama sa tatay namin pero kinapitan namin ang mga posibilidad. Nagtungo kami sa bukid at laging gulat namin nang makarinig kami ng pag-ungol sa mahabang hilera ng mga palay. Nagkaroon kami ng kaunting pag-asa na posibleng nandoon si Maricar. Sinundan namin ang ungol hanggang sa may lumitaw sa di kaliwan. Ang bulto ng isang dalaga na duguan ang pang-itaas na damit. At nang matapatan ng liwanag ng apoy ay nakita namin si Maricar. Punong-puno ng dugo ang kamiseta at marami siyang sugat sa mga braso. Nang makita niya kami ay nagmamadali siyang sumigaw at tumakbo patungo sa amin. Kahit nagkandadapa-dapa na siya sa pilapilan.
Kumaripas kami ng takbo subalit nang malapit na kami sa kanya ay biglang may sumalida na kasing bilis ng kidlat. Hinablot si Maricar ng isang lalaking nangingintab ang buong katawan. Maalambre sa tigas ang buhok at nanlilisik ang mga mata. Napasigaw si Marina at nakatitiyak siya na iyon si Victor. Kaya lalo kaming naalarma. Kaso biglang bumagsak si Maricar sa pilapil. Kaya nagtungo kami sa lugar na kinabagbag sa kanya. Doon ay natagpuan naming nakaibabaw ang aswang sa aking kapinsan. Bumunot ng itak ang tatay ko at hinataw ng saksak sa likuran ng aswang. Umangil ito at bahagyang umatras at tumayo kay Maricar habang nakatigilid na umaatungan. Tinanggal ko ang batong umo at ipinakita ko sa aswang. Lalo itong nakikitaan ng takot at pag-aalala. Subalit hindi nito magawang makatakbo dahil lubusan na itong nanghihina. Bumalagta ito sa lupa at doon wala siyang habas na pinagsasaksak ng aking tiyuhin at ama. Hanggang sa sumambulat ang dugo nito na kumalat sa kanilang mga damit at dumilig sa lupa. Naligo sa dugo ang aswang bago pa sumigaw si Marina na tumigil na sila sa kanilang mga ginagawa. Pinagmasdan niyang mabuti ang kalunos-lunos na sinapit ni Victor at nanggigigil siyang napaluha. Pagkakita ko sa kanya ay ramdam ko na doon na nagtatapos ang lahat ng galit at bigati ni Marina. Dahil sa wakas ay napatay na din ang nilalang na kamuntikan ng sumira sa kanyang kinabukasan. Inalalayan si Maricar ng kanyang mga magulang. Bagamat nanghihina ay nakayanan naman itong makauwi ng ligtas sa kanilang bahay. Kinabukasan, bumisita kami sa bahay ng aming mga kamag-anak at nalaman namin na dinukot pala si Maricar nang mapadaan siya sa may gawing kapatagan at dinala siya sa bukid ng isang gwapong lalaki. Nanlaban naman daw siya pero sinakmuraan siya nito at pinukpok pa siya ng bato sa ulo. Akala niya ay mamamatay na siya subalit nang magdilat siya ng mga mata ay lakang gulat niya nang nagbagong anyo ang lalaki bilang aswang at balak pa siyang pagsamantalahan. Mabuti na lang at hindi nawasak ng aswang ang kanyang pempem. Pero napakarami niyang natamong sugat at mga galos. Kaya kinakailangan pa niya ng ilang araw na pahinga bago ulit pumasok sa school. Sa naging karanasan naman ni Marina ay naging aral sa kanya ang nangyari. At simula noon ay hindi na siya nagpapaligaw sa kung kani-kaninong lalaki. Baka kung mabembang lang siya nito. Nagtiis siya ng walang nobyo at pinilit niyang makatapos sa pag-aaral. Kailanman ay wala nang nananalasang malibog na aswang at wala nang kasunod na nabiktima. Kaya naman naging mapayapa na din ang aming lugar noon. Hindi na rin sumunod ang kapatid ko sa yapak ng nanay ko. At napapanatili niya ang kanyang pagiging birhen bago siya ikinasal sa kanyang napangasawa. Nanirahan pa rin kami sa aming bayan at nang tumanda ang tatay namin ay nagtayo ng tindahan si Marina at siya nang nagnegosyo doon habang nag-aalaga ng mga apo ang tatay namin. At naghahanap buhay naman sa bayan ang kanyang asawa. Nang mamatay ang tatay namin ay pinili ko na lang na bumalik sa bayan namin. At tumira malapit sa bahay ng kapatid ko kasama ang aking pamilya. Hindi kami naghiwalay at kahit sa kasalukuyan ay nagtutulungan pa rin kami. Gaya ng ipinangako namin sa aming ama noong nabubuhay pa siya. Dito po magtatapos ang aming kwento at sana po ay may napulot kayong aral buhat sa aming karanasan. Sana huwag kayong magpapadala sa mga gwapo-gwapo o sa may mga itsura kung bibimbangin lang kayo.
mas mabuti pa rin iyong mahal kayo sigurado at hindi abol ang inyong mga pempem. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat po at ingat kayo palagi.